bakit yung dinidikdik nyo yung impeachment ni VP Sara, samantalang kung talagang gusto niyo ng accountability, bakit hindi niyo imbestigahan lahat? May bisita tayo ngayon via Zoom. Pag-usapan natin ang mga pangunahing issue sa ating bansa. Ang dating pinuno po ng Presidential Anti-Corruption Commission, si Ginoong Greco Belhica. Ginoong Greco, magandang gabi. Admar at MJ po dito sa SMNI. Good evening, sir. Sir, pa-unmute. Chairman. Yeah, good evening, MJ and Admar, and thank you for having me. Good evening to everyone. Opo. Opo, Ginoong Greco, parang ano bang nakikita niyong tinututukan ngayon ng atin pong Kongreso, both houses? Ito bang mas malaking pera na involved or itong impeachment? Kasi kung silang tatanungin mo, meron naman daw silang ginagawa sa paglaban sa korupsyon. Pwede daw nilang isabay. Pero sa inyo pong pagmamasid sa kasalukuyan po, nakakalimutan na ba nila ang issue na mas malaki at mas may malaking say ang taong bayan, ang pera ng taong bayan, lalo na sa issue ng korupsyon? Yeah, totoo po yan, Admar, no? Nakakainis dahil, you know, obviously, ginagawa nilang pantakip or cover story ang impeachment para, kumbaga, pagtakpan ng kanilang mga kapalpakan ng gobyerno, gaya ng pagkontrol na pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng kuryente, gasolina, pagbibigay ng maayos na trabaho sa tao, at yung mataas na sweldo, which is really hurting every Filipino ngayon. Kahit sino kausapin mo, negosyante, ordinaryong tao, talagang naghahanap ng pera. And it shows, ang inflation natin, 7.2, record high. Ang taas ng gasolina, tumaas na naman ng gas. Ang daming mga negosyo nagreklamo. Ang sabi ng bangko ngayon, ang dami ng utang. Tapos walang pera ang tao. And ito po talagang urgent and immediate need ng mga Pilipino ngayon dahil nga sa gera. Of course, alam natin na malaki ang epekto ng gera dahil tumaas ang langis. Kaya nga lalo sila kailangan magtrabaho to give aid sa masolusyonan ang problema ng tao. Subsidies, programs na matagal na nila dapat ginawa, gaya ng food security, na hindi pa nila nagagawa up to now. So ngayon naghahabol tayo. Pero nakatutok ang Kongreso sa impeachment. So yun po yun po nakakadismaya sa ginagawa nila ngayon dahil yung political lang yung impeachment nila na yan eh. Tapos pag hinimay-himay mo pa, kunyari accountability, pero nakatutok laman sa isang tao lang, si VP Sara. Tapos yung mga nag-iimbestiga, hindi naman talaga tunay na mga investigador, pero mga political na kaaway ni VP Sara. So, how can you expect a fair investigation when ang nag-iimbestiga sa'yo yung mga political rival? Sapat sana ibinigay nila ang tunay na investigasyon sa mga impartial investigators. Number two, ang mga witnesses na inilalabas sila, questionable character, at saka yung mga sinasabi, wala rin katotohanan. At ang mga ebidensyang nilalabas nila are all fabricated. Kumuha ka ng Senator Trillanes na naglabas ng ebidensya na gawa-gawa at imbento. Tapos ginamit mong AMLAC na tiga-confirm ng mga gawa-gawang records ni Senator Trillanes. Paano mo paniniwalaan yung hawak ni Trillanes? Samantalang, sino ba siya para kumawak ng AMLAC record o ng bank record? Dito sa Pilipinas, mahigpit na pinoprotektahan ng bank secrecy law ang bank account ng lahat ng may bank account. Tanging yung account holder lang ang pwedeng kumuha ng kopya niyan or AMLAC pagka meron silang court authority. Si Trillanes is neither. So ano man yung hawak niya, definitely gawa-gawa niya lang yun. Hindi niya pwedeng panghawakan. And yet, yun ang hawak, yun ang dala-dala nilang ebidensya. Tapos allegedly itong AMLAC nag-submit ng report na unsigned.
Dahil hindi naman talaga sila pwedeng mag-reveal ng mga bank records on public unless meron nga pong or mag-source out unless meron nga pong court order kaso. In this case, wala pa po eh. So, on top of that, yun na nga ang problema ng Pilipino, yung ekonomiya, tapos ang inaatupag naman ng Kongreso, politika. So, yun po nakakadismaya. How do you solve all this? Ang taas-taas ng presyo ng bilihin, ang parang 30% ang tinaas ng kuryente, ang mga tao talagang nagrereklamo sa pera. So sana yun ang tutukan nila at yun ang ating panawagan sa ating Pangulo at sa Kongreso. Tutukan po nila yung ekonomiya, yung pangangailangan ng tao. Wala ho tayong pakialam dun sa politika nila. Darating yan, yung impeachment na yan, maghunos dili muna sila. I mean, I am for accountability. That's why I explained kanina. Okay ako sa accountability, pero dapat accountability talaga ng lahat. Bakit ngayon, pinalalabas nila ang bank account ni VP Sara at saka nung kanyang asawa? Okay yun, mabuti yun. Pero yaman na rin lang na yan ang direksyon nila, di magbukas na rin sila ng kanilang mga bank accounts at ilabas na rin lang kanilang mga salin para masuri ng publiko so that makita ng publiko kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo dahil pati sila naman ang laki-laki ng mga flood control issues against them and corruption issues against them. So para makita kung sino talaga nagpayaman o mayroong mga tinatagong yaman, kung hinahamon nila na talagang accountability ni VP Sara, dapat accountability na ng lahat para masabi at makita ng Pilipino na ito talaga katarungan tsaka may hustisya, hindi yung selective justice and perversion of justice. Opo. Sinasabing ginamit daw po yung tawag nito, testimonya ni Guteza doon sa issue po, no, kay dating Speaker Romualdez, no. At alam naman natin kung ano yung mga ibinulgar ni Guteza na sinasabi naman daw na nag-retract dahil daw sa penressure. Meron ngang video rin na pinalabas si dating Congressman Mike Defensor. Pero yung mga paunang mga pahayag ni Guteza na sinasabing ginamit against kay Speaker, nagko-corroborate din dito po sa naging pahayag ng tinaguriang Brave 18. At sumusuporta din sa pahayag yung binabanggit din lately ni former governor Chavit Singson na kumukonekta naman dito sa sinasabi rin ni Congressman Zaldico. Meron din siyang mga ni-reveal, no, sa mga past videos na sinasabi naman dito ni Speaker din po, no, na hindi siya papayag na siya kumbaga makokonekta na ba natin dito kaya't kailangan na talaga na mas bigyan ng priority considering trilyong piso ang pinag-uusapan dito at napapanahon na para mas mapagtutuunan ito ng pansin at imbitahan na dyan po sa Senado, sa Senate Blue Ribbon, considering sinabi din ni SP Soto na willing daw siyang ibalik yung investigasyon ukol dyan. Opo, tama yan, Admar, kasi nga dun sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ang daming question dahil ang dami niyang hindi kinalkal. Parang pinaliligtas niya ang Pangulo sa investigasyon, itinuro na ni Saldi, hindi niya pinatatawag si Martin, hindi niya pinatatawag ang Brave 18. So, bakit gano'n? Meron siyang pinoprotektahan? May gano'n ba? O, yun ang dating So, kaya nga nagtataka tayo bakit minamadali nila yung pagsasubmit nung pagkatapos ng committee report, hindi pa tapos ang investigasyon sa isipan ng tao May sinabi pa si Martin, may sinabi pa si Saldi, itinuro pa si Presidente Marcos. Ang daming sasagutin gaya ng iyong sinabi kanina, yung konektado yung pagkaka-corroborate ng mga statements ng iba-ibang taong ito, ay kailangan pagtugma-tugmahin. So yan kailangan nating alamin. Dahil itong
itong mga paraan ng gobyerno ngayon, ang lumalabas, gusto nilang taasan ng buwis ng mga bilyonaryo daw. Pero pumapalag yung mga bilyonaryo dahil sinasabi and I agree with them na bakit kami na naman bakit sila na naman daw ang hihingi ng pera, kung kailangan talaga ng pera ng gobyerno, di magbawas sila ng mga kurakot nila. Yung nawala lang daw sa without even fixing the holes in the system, they want more money. So ang tanong, kung kukunin nyo na naman yung dagdag na perang yan, saan na naman mapupunta yan? Sa tao ba or sa corruption na naman? So, kaya we need to do a, a real reform and revamp dun sa mga sistema at mga taong nangurakot dahil kahit sa dagdag ng krisis, sa gitna ng krisis, kahit magdagdag ka ng magdagdag ng pera, kung butas naman ng ating sisidlan dahil sa korupsyon, hindi rin mapupunta sa tao yung pera. So, yeah, yan po ang tanong sa ating sa ating lahat ngayon. Bakit yung dinidikdik nyo yung impeachment ni VP Sara, samantalang kung talagang gusto niyo ng accountability, bakit hindi niyo imbestigahan lahat? Bakit yung mas malaki ang inyong itiniisang tabi at yung mas maliit na issue ang inyong fino-focusan? Dapat sabay-sabayin niyo lahat yan, sama-sama niyong imbestigahan yan para maging malinaw sa tao at fair. Makikita nila na totoong katarungan itong nangyayari, hindi selective justice, hindi politika lang. Sir, good evening sa MJ ito. Sir, paparating na Jay. po ang State of the Nation Address. Kasama po sa mga topic ang anti-corruption. Ano bang nakikita mong may lalaman kaya ang SONA sa corruption efforts? Meron pa tayong flood control issue. Yun na nga po. Ano sasabihin niya na paniniwalaan ng Pilipino kung siya mismo ay accused? Di ba? Pinabibintangan nila tapos ginagamit nila ang kapangyarihan ng gobyerno para ipitin at takutin ang mga nagdi-dissent. Yung um, mga tao na nagsasalita against corruption, pinahuhuli, kinakasuhan, inaabala, inihiya. Samantalang kung kanilang sasagutin at gaganapan yung mga sinasabi ng taong yun, matutulungan sila sa kanilang laban kontra korupsyon. So ano yung pagmamalaki niya na yung mga small fry, yung mga small fish at pinakawalan niya yung mga big fish sa anti-corruption effort. ICI na isinara din. And sinasabi naman natin noon pa na dapat isara na yan dahil nagiging hugasan ng kamay. Tapos ang Kongreso, imbis na, ang problema kasi, silang itinuturo nung mga sinasabi nilang mastermind. Si Saldi, si Martin is talking about the executive department na ang mga witnesses are pointing all to them. So, ano pagmamalaki ng Pangulo, ng administrasyon sa anti-corruption? Wala naman sila na ipapakulong pa maliban sa mga ginagawa nilang scapegoat. So, I don't know what he will say na paniniwalaan ng tao when you talk about corruption. Pag tinignan mo corruption index, ang red tape, ang ekonomiya, na sinasabi ng tao, kaya tayo lugmok ng lugmok ngayon, hindi lamang sa gera. Wala pang gera, hirap na ang bansa natin dahil sa korupsyon. So yan talaga ang malaking problema ng ating Pangulo ngayon dahil imbis na aminin, imbis na pagsisihan, imbis na gawin yung tama, ipahuli, ipabawi yung pera ng mga ninakaw, ipahuli yung mga nagnakaw, ipinagtatakpan pa at isinisisi sa kanilang mga political rivals. Kaya magulo po kaya ang mga tao dissatisfied. Para bang nag-aantay na lang ng may milagro mangyari or mag-eleksyon na, ganun.
Chairman, malayo-layo pa po ang SONA o State of the Nation Address. Meron po ba kayong nakikita na possibility na magkaroon ng build-up para po sa paksa ng korupsyon? Dahil ngayong araw po, may isang news report na nagsasabi na si former Speaker Martin Romualdez daw ang itinuturong mastermind sa flood control scandal ayon sa Office of the Ombudsman. At na-highlight po doon yung sabwatan umano nitong sina Congressman Romualdez at resigned Congressman Zaldico. Anong masasabi mo, sir? Opo, dyan po nagagalit ang mga tao dahil hindi pa tapos ang investigasyon. Pangalawa, itinuturo ni Zaldi, ng mga sundalo, ng mga opisyal, si Martin, are all referring to the President. Tapos ngayon, meron na silang mga partial report na ang lalabas ay gagawin nilang scapegoats itong mga taong to. Kaya nagagalit ang Pangulo. Si Saldi named the President. 100 billion piso daw ang pinalalagay ng Pangulo. Nag-deliver daw siya sa mga bahay ng Pangulo. Inutusan daw siya. So, these are all pending questions eh. So, the Office of the Ombudsman has the power to investigate this, not for the purpose of filing cases, but for the purpose of impeachment. So, kung ang ending ng kaso na ipa-file ng Office of the Ombudsman or findings ng Office of the Ombudsman ay tapos na at hanggang kay Speaker Martin lang, kulang po yun. Magagalit po ang tao dyan dahil, the President has to answer what happened. And he has to answer to the people and really make amends. Ipabalik niya yung mga pera. Di ba? Ipabalik niya. Magbukas kung anong ginagawa nila kay Sara na pinabubuksan nila yung mga accounts, kinakalkal nila yung salin. Hindi voluntarily gawin po nila yun para makuha ang tiwala ng tao sa kanila. Opo, kasi pag sinabi rin nga kamakailan ni Manong Chavit Singson na kinukot niya actually itong si Romualdez. Si Romualdez naman sinasabi na hindi niya hahayaang maging scapegoat at hindi siya babagsak na mag-isa. So, nakikita mo, sir, na bago ang SONA, meron talagang mangyayaring revelasyon. Kasi ngayong araw may mga movement na kung totoo ito o confirm itong mga balitang ating nabasa. Opo, malamang po yan talaga dahil dyan napapunta yan. Sinabi na ni Martin na pagka inipit siya, idadamay niya silang lahat. That's basically, in essence, what he is saying. And without mentioning the name of the President, he was referring to the executive department, which is headed by the President. So he's actually referring to the President. So clearly, meron na silang rift. And Speaker Martin chose to put this in public. So kung itutuloy nila yan sa ombudsman na si Martin lang ang iipitin, sila Zaldi at yung mga opisyal ng gobyerno na mga sumunod lang naman sa kanya, yun din naman ang sinasabi ng Senate Committee Report, talagang magkakaroon ng mga magkakaroon ng gulo. Lalabas ulit yan si Martin. Naasahan ko na lalabas ulit si Martin yan, and this time directly pointing his finger to the President. Dahil yun lang naman ang mas mataas pa sa kanya na pinagre-reportan niya. So hindi malayo mangyayari yan. At pag tinuloy nila yan, malamang yan na talaga mangyayari dyan. And I want to hear what the Speaker will say dahil merong mga detalye yan na hindi natin alam. Opo, sa tingin mo, sir, kakaroon kaya ng sa panig ng dating speaker kung isisiwalat niya lahat, mababawasan kaya, mababago kaya ang tingin ng taong bayan sa kanya, comparing na may mga nangyari din na mga insidente during his term as the Speaker of the House, na mga persecution din na sabihin natin na nangyari nga sa kanyang pamumuno. Well, he should. Yun ang kailangan niyang gawin. He should come out and tell all for the sake of the people.
Yun ang kailangan at tama niya gawin. Sabihin niya ang lahat ng alam niya, and tell all. Yun ang dapat niyang gawin. Ngayon, kung depende yan sa sasabihin niya, kung ano ang magiging reaksyon ng tao. Pag nakita siguro ng tao na totoo ang kanyang sinasabi at hindi siya, kumbaga, hindi niya minamanipulate ang mga istorya, baka makakuha siya ng simpatya. Pero kung aanggulohan niya ng, kumbaga, half-truth niya para iligtas siguro ang sarili niya o merong iligtas, baka lalo lang magalit ang mga tao. Kahit meron siya sinabing kalahati totoo o kalahati hindi totoo, pag nahalata ng tao yan, magagalit pa rin sa kanya. Pero siguro, kung talaga magsasabi siya ng totoo at meron siya mga detalye doon na masasabi na will connect everything, I think the people will appreciate that at kahit paano will give him, I don't know kung ano ang kung patatawarin siya fully, pero will appreciate, at least for a lack of a better term, yung depende nga sasabi ko sa kanya sasabihin kung ano maging reaksyon ng tao. Kung pwedeng matuwa sa kanya, yun ang point ko. Pwedeng matuwa, not saying na hindi siya guilty, pero kung sasabihin niya yung totoo at may tuturo na mabubuo natin yung kwento, pasasalamatan siya ng Pilipino kahit paano. Ano naman po masasabi niyo, sir? Sinabi po ng Malacanang matagal na paano raw maging mastermind ng presidente? Siya po ang nagpalunsad ng investigasyon hinggil po sa issue ng flood control. Bumuo pa ng ICI. Paano, hindi naman daw yun gagawin ng Pangulo kung meron daw siyang tinatago. Chairman. After the fact na po lahat yung ginawa niyang yan nangyari na. Nagsalita na si Saldi tungkol dun sa delivery sa kanya at kay Martin. Putok na ang issue na ng flood control. Di ba siya pa nga ang nagmalaki niyan, pinagmalaki niya sa zona niya, tapos kinabukasan biglang binaha ang Metro Manila. So parang lahat ng sinasabi niya, pati yung ICI, were after the fact. And ngayon parang mahirap maniwala ang tao na hindi niya alam at wala siyang alam, kasi unang-una siyang presidente. Siyang pumipirma ng budget, siyang gumagawa ng programa, siyang sinusunod ng lahat ng buong executive department, siyang sinusunod. Tapos pinsan niya ang speaker. Tapos nagre-report sa kanya at sa speaker si Saldi na ginawa nilang operator. And then siya itinuturo pa nitong mga to. So at this point, mahirap niya sabihin na hindi siya kasali, at hindi niya alam. Yun nga ang kinagagalit ng tao, dahil parang sa mga report na lumalabas, inililigtas siya sa committee report. Hindi ko sinuhusgahan na guilty na siya. Pero ang sinasabi ko, kaya kailangan niya sagutin ng maayos sa publiko ano talaga naging role niya dito, dahil yung pagtatayo niya ng ICI is not enough to say na hindi siya guilty. Maarahil na, kung maalala natin na during the ICI, nahalata ng Pilipino na nagko-cover up, na lalo naniwala tuloy mga Pilipino na ICI, ginawa yan para to cover up yung mga kakampi at idiin yung mga kalaban. So yung kanyang narrative na yon, hindi ko kapanipaniwala, dahil bago pa nag-ICI, 2022 pa lang, sinimulan na nila yung pagre-rape sa budget at pag-ungurap at pagkukontrol. Unang-una nga tinanggal nila yung busina ko, yung PACC, di ba? So paano niyang sasabihin na siya ang tinayo niya ang ICI, siya nag-una nag-call out ng korupsyon, tinayo niya ang ICI, siya rin ang una nagtanggal ng PACC, ng Anti-Corruption Office. So, it will not hold water yung kanyang narrative na yan.
Opo, huli na lang sa aking panig, Chairman. Kung ganun po ang messaging sa paparating po na State of the Nation Address, ano pong nakikita mong balik niyan sa taong bayan? Kung messaging pong pag-uusapan, Chairman, kung ganun po ang tunada. Lalo pong may insulto, lalo magagalit ang taong bayan dahil imbis na malaman ang katotohanan at ma-resolve ang problema, lalo pang pinagtatakpan. At alam naman ng tao yun kung sila ay niloloko. At pagka alam din natin na kung ang gagawin, pagtatakpan, di walang binago. Diba? So, paano yan? Hanggang ngayon may corruption pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang corruption eh. I don't know dito sa 55 na botong to kung ano nangyari dyan dahil the last time they voted, ang laki ng issue na may mga suhol at mga budgets and programs na maibigay sila para sila pumirma. Ngayon, ganoon naman ang ginawa nila. Malalaman natin yan sa darating na panahon kung anong tunay na nangyari dyan. So, lalo magagalit ang taong bayan dahil imbis na baguhin, ayaw pang aminin. So wala na bago, hindi tayo makakaalis at lalo lang tayo malulugmok sa ganitong sitwasyon. Sir Greco, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, Chairman. Thank you, MJ and Admar. God bless and God bless the Philippines. Salamat po sa SMNI. Salamat sa inyo. Maraming salamat si Ginoong Greco Belica, dating chairman po ng Presidential Anti-Corruption Commission kung saan binuwag po yung opisina na yun ng gobyerno pag upo pa lang ng kasalukuyang administrasyon.